Pag-usapan natin ang naging trabaho ng ilang mga artistang ilang mga artista bago po natin sila mga nakilala. At heto na nga ang pabuenas na chika kaugnay nito. Uy, alam ko tong kwentong ito. Si Richard Gomez. Richard Gomez, si Goma, nagtrabaho bilang isang fast food crew bago siya naging artista. Totoo? Long before Goma became an in-demand actor and brand endorser, nag-part-time siya bilang crew ng kilalang food chain. Anong food chain nga yun? Jake? Hindi ko sure eh. Oo, di ba? Saang food chain nga yun? Oo, di ba? Hindi ko masyado alam. Pero doon sa mga nakikita ako online, yung ganyan yung senyas. So, saan tayo? Doon. Di ba nga? Sa Big M. Di ba? Uy, parehas kami ng buhok dati ni Gomo. Hindi pa kilala yung mga magandang yung mga magagandang hair products. Gulo-gulo pa yung buhok. Kita nyo, pogi-pogi. Ayan, proud na proud po yung ikinuwento ni Goma bilang bahagi ng kanyang buhay dahil naging inspirasyon siya sa marami. And true enough, batang-bata pa ako nito pero ang nakakatuwa po dyan, yung mga kuya-kuya, mga ate-ate ko noon na hindi yung mga kapatid ko, no? Yung mga kaibigan nila na mga nakakahalubilo ko rin. Yung iba parang nauso nun, tara part-time tayo sa ganun. Mag-summer job tayo sa ganun. Baka ma-discover din tayo, may biruan tuloy. 'Di ba? At sineryoso talaga nung iba dahil baka nga raw ma-discover ng isang talent manager, ganyan. Gusto mo ba mag-artista? Ayan, kinareer yan nung iba, aminin. Nung panahon ni Goma. Isunod na nga po natin, mga kapatid, oras na para sa mga chika sa Labor Day edition ng ating Laila Chika Gora. Ito ang ating Laila Chika Gora number 1. Jericho Rosales nagtrabaho bilang fish vendor at jeepney barker bago naging artista. Talaga? Totoo yan. Kababayan ko yan eh. Sa Marikina lahat nangyari yan eh. 'Di ba? Bago pa man pinasok ang showbiz industry at naging sikat na artista, lingid sa sa kaalaman ng mga karamihan ang naging estado ng buhay ni Jericho Rosales noon. Bilang isang masipag at matulunging anak, tinutulungan niya ang kanyang nanay. Sa pagbebenta ng isda. Actually, parang tiyahin. Parang tiyahin niya sa palengke sa Concepcion, Marikina. Kaya hindi rin maikakaila na sanay si Eko na magbuhat ng mga banye-banyerang isda at marunong din siya maglinis at magkaliskis at magbenta ng mga isda. Totoo po yan. Pero bukod sa pagiging fish vendor, nagtrabaho rin bilang jeepney barker itong si Eko. Umi-echo rin ang boses niya sa pagtawag ng mga pasahero para kumita ng extra. Pero hindi lang dito nagtatapos ang kasipagan ni Jericho dahil pati ang pagiging fast food crew sa isang pizza chain naman ay pinasok din niya. Pero nung sumali na siya at nanalo bilang Mr. Pogi 1996 ng Eat Bulaga, ito na ang simula ng pag-arangkada ng karera ni Jericho sa showbiz. At hanggang ngayon nga ay patuloy na umaalingaw-ngaw ang pangalan ni Eko. His inspiring story continues to echo to the hearts of many na gusto ring magtagumpay na katulad nga ni Jericho Rosales. Ayan. Kaya pa kaya mag-barker ngayon ni Jericho? Kaya pa kaya? Kaya pa kayang magkaliskis ng isda? Kahit na English speaking na lagi. Hindi, pero ano yan? Alam ko, kabatch ko pa yung kapatid nitong mas bata eh. Sino ba yan? Si Jeremiah. Si Jeremiah. Okay. Ayan, kapwa ako taga Marikina yan. Ayan, samantala ang Laila Chika Gora number 2 naman. Pia Wurtzbach, nagtrabaho bilang waitress at factory worker bago naging beauty queen. Eto, hindi ko alam to malamang yung iba rin dyan. Bago pa man po kasi nagsuot ng corona at nakilala sa world, actually the universe, rumampa na. Sa mga restaurant at sa pabrika, si Queen Pia bilang breadwinner ng kanyang pamilya. Nagtsatsaga nga po siya sa pagkuha ng order ng mga customers at paninilbihan sa
sa mga ito. At bukod pa rito, naranasan din niya ang buhay factory worker bilang taga-pack ng boxes. Aba, nag-packer din. Oh, itong si Pia ha. Pero bago po yan, naging breadwinner na raw si Queen Pia at the young age of 11. Nang pinasok niya na nga ang mundo ng showbiz. Nagsimula ang lahat sa modeling at sa magazine covers hanggang sa siya ay naging artista na nga. At syempre, ang pinakamagandang nirampahan ni Queen Pia ay ang Miss Universe stage noong 2015. And the rest, as they say, is her story. Truly, Pia works back is confidently beautiful with a heart. Di ba? Yan yung sinabi niya nun confidently beautiful with the heart. Diba? Pero aminin ninyo, no, nung nag-artista itong si Pia, marami rin kasi mga pangalan nun sa paligid. Kumaga, hindi pa siya masyado napansin sa showbiz. Yes, nakikita, may mga nakakakilala, pero hanggang nung hindi pa siya naging pambato ng Pilipinas sa Miss Universe, hindi pa talaga pumutok yung kanyang pangalan. Tapos nanalo pa. Ang sarap. 'Di ba? Parang, ayaw nyo sa akin dati, ha? Eto ngayon. Pero hindi naman po kasi yan. Hindi naman ganyan ang ugali talaga ni Pia. Pero kita nyo naman kasi yung mga pinanggalingan niya, di ba? Yung mga humble beginnings talaga. Samantala, eto naman. Eto, kwento ko na to. Ang kwento na ito. Papa P. Ay, nako. Papa P. Papa Popoy. Hindi Popoy? totoo yan. Hindi? Sige. Si Piolo Pascual. Laila Chicagora number 3 natin. Piolo Pascual nagtrabaho bilang security guard bago sumikat. Nang nasa Amerika nga, itong si Piolo noong taong 1996 naranasan niyang maging security guard sa Oscar o sa Academy Awards. Na-assign daw siya sa graveyard shift kaya nakaidlip siya sa likod mismo ng Oscar award statue. Antok na antok daw si Papa P noon noong mga sandaling yun dahil meron pa siyang duty bilang clerk naman ng emergency room ng isang ospital kinabukasan. Ganun pa man, masaya raw sa work experience niyang ito dahil marami siyang nakikitang mga Hollywood celebrities. Pero bukod sa pagiging emergency room clerk at Academy Award security guard, nagtrabaho rin bilang waiter itong si Papa P. Just like Queen Pia, diba? And years after that, pinasok na nga muli ni Papa P ang pag-aartista and the rest, they say, is history. Ang lahat ng pagtatrabahong ito ni Piolo, ang ilan sa tumulong sa kanya, sa paghulma sa kanya bilang isang magaling na artista at businessman. And as a role model, Papa P was truly P, as in persistent and persevering when it comes to realizing his dreams, di ba?